Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Alfera Eway. Ang ating pong kapanayam ngayon ay si Mr. Romeo Gonzales ng DWIZ. Isa siyang radio reporter nakabase dito sa Baguio City. Sir Romy, magandang umaga. Magandang umaga, Alfie. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataong makatulong ako sa mga sumusunod na mga katanungan mo sa akin. Thank you po. Ang una kong katanungan sa iyo ay tungkol sa ating trabaho sa bilang isang radio reporter. Okay? Matagal po ba kayong naging radio reporter? Alfie, mula nung kumuha tayo ng MASCOM sa BCF, then natapos tayo dyan. Immediately, dahil nga sa mga may kaibigan naman tayo sa industriya, nauna nag-training din ako sa DCBS noon. Then later on, sa Radyo ng Bayan, then napunta ako yung talagang regular reporter na ako sa Bombo Radio noon. Pero started training muna sa Radyo ng Bayan, RPN. Then, for 5 years na nasa Bombo ako. Then later on, transferred to DCRH Manila. I've been correspondent ako sa Northern Luzon. Then, lumipat ulit ako. Ngayon, DWIC at present. Okay. Bilang correspondent din. Sa matagal mo pong pagiging radio reporter, anong masasabi mo or anong masasabi mo tungkol sa trabaho ng isang radio reporter? Mahirap ba ito or ano yung mga naging problema bilang isang reporter? Una-una, very challenging. At the same time, exciting at the same time. Dahil siyempre, marami kang nakakasalamuhan tao, mataas na mga klase ng tao, may mga mababa rin. Tsaka marami kang napupuntang lugar. And of course, hindi kahit na maganda ngayong pakikisalamuha mo sa mga sa mga connections mo, news, kumbaga ay news sources mo, kung minsan meron ding harassment. Dahil yung mga, kumbaga yung mga reports mo, kung minsan may mga natatama ang mga personalities nagagalit sa'yo. Minsan nakakatanggap din ako ng threat. In fact, na-experience ko na yan. Oo, dahil isa pang mataas na opisyal, General Bayon at may Colonel. Ginawa nila lahat para lang ako maalis sa dati kong station dahil nga sa issue na napaka-sensitive na hindi na natin babanggitin. But then, hindi ako nawala ng pag-asa. I went back again to broadcast. So, up to now, ganun pa rin. Pero very challenging kasi at the same time, you meet a lot of people, marami kang isyong nalalaman, left and right, especially in the areas of Northern Luzon. At least na nakakatulong sa bibigay ng information sa ating mga kababayan. Tungkol sa sinabi mong challenging, tsaka mga threat, ano masasabi mo or comment mo about nung yung nangyari recently doon sa mga patayan, sa people are killing, yung mga pinapatay nila yung mga media personalities? Anong comment mo doon, sir? Curtailment of press freedom yun. Pero usually naman kasi nangyayari yan sa mga provincial na mga media man, lalo na yung mga nasa broadcast. Mas marami kasi yung nababaril, napapatay na nasa broadcast. Kasi direct kasi yun pag nasa radyo ka, pag nasa anchor ka, yung batikos dire-diretso So maraming ganun na biktima na mga kasama natin. And up to now, parang ang sama nga ng dating sa mga members ng media ito sapagkat sa kagustuhan nga nating magbigay ng information na sa ating mga kababayan kung minsan talagang part na ng risk. In fact, hindi lang ganon, mayroon pang nadidemanda. Kasama na rin ako sa mga nademanda at nakulong. Sabalit, dahil sa pinaglalaban naman natin ay totoo naman yung sinasabi natin kung kaya't hindi naman tayo na-convict. Pero parang kung hindi ka kasi daw nakakasuhan ng libel, hindi ka nakakatanggap ng parang
Hindi ka full-fledged media, kumbaga. Kumbaga, oo. Parang walang challenge Pero sa'yo. risk of the trade yun. Mm-mm. Oo. Opo. Yung concerning sa ating site dito sa Baguio, transmission ng communication. Kasi dito sa atin meron tayong mga satellites. Oo, satellite. Yun. Maganda yung communication. So, sa tagal mong babalita sa radyo, pagdi-deliver ng mga reports sa radyo going ngayon Manila, sa Manila, may naging problema ba sa transmission ng mga balita or sa pagre-report? At may mga times po ba pala na hindi ka nakaka-report? Ano yung mga... Kumisan yung kanyang signal lang naman. Pero, bigyan kita ng background. No? Before, wala na yung cellphone eh. Yung, usually, yung report ko nun sa Manila, sa DCRH, pupunta pa ako, maghahanap pa akong telepono, yung landline, tapos magda-dial pa ako ng 109, press collect. Yun ang, collect. for how many years, ganon, hanggang, up to the time na meron ng cellphone. So, naging very convenient at mas madali yung communication nun dahil tatawagan ka lang sa cellphone, basta may signal, pwede ka na mag-report. Hindi tulad noon, telepono lang, maghahanap ka pa. So, I have to go out from the house to find a telephone line para makapag-report. Ngayon, parang mas mabilis na ngayon yung communication dahil minsan ite-text nila, ganito, pupuntahan mo, punta ka sa site, makakapag-report ka na ng diretso. Kaya mong i-describe yung nangyayari sa isang lugar. Example, kung may vehicular accident along Marcos Highway, through cellphone, pupunta ka na lang doon, pwede ka na mag-report doon. Hindi tulad noon, pag walang telepono ron, siyempre sa site, kung minsan kalsada, walang telepono. Yun ang difference noon. So ngayon, para mas mabilis yung communication na because of, mga cellphone. Tsaka mas madali na rin magpadala ng report mo dahil through internet, pwede ka nang kuhan. Oo. Tapos nakikita mo akong sa cellphone, detail by detail. Oo. Nakikita mo kaya mong i-describe yung situation kung may vehicular accident, ano ba yung damit ng biktima, ano bang nangyari sa bus, gano'n. Kaya mong i-describe right there and then dahil cellphone na yung gamit. So unlike ng landline na pupunta ka pa sa booth, malayo na. Hindi mo kayang may describe yung nangyayari sa mismong scene, crime scene or vehicular accident area. Okay. Ganda naman ng buhay ng isang radio reporter. Dahil sa teknolohiya natin ngayon, it's fast, talagang rapid change ng technology ngayon. So, anong yung pananaw sa issue na in the near future, mawawala ang radio or print media as a mode of communication? Palagay ko, hindi rin dahil in fact, kahit na may yung internet, ang kuminsan nagre-rely din sila sa media Nauuna pa rin yung radyo, kumbaga, o kaya sa print, o kaya TV.